Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikasyam na kabanata ng Leviticus at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Itong nakaraan, binahagi po ni Pastor Joshua sa atin na hindi lamang po pinili ni Pastor Josh, hindi lamang po pinili ng Panginoon si Aaron at ang kanyang pamilya, kundi tinawag din ang lahat ng mga Israelita upang maging kabahagi ng pagkakatawag na ito. Sa parehong paraan, tayo din po ay tinawag ng Panginoon upang maging kanyang pari. Ipinapaalam po sa lahat ng mga ito, ang lahat ng uri ng pagbabahagi, uri ng paglilingkod at uri ng paghahandog. Kung matatandaan po natin sa Exodus 19, sinasabi po ng Panginoon doon na tayo po ay tinawag upang maging bayan ng pari. At tayo din po sa kasalukuyang panahon ay tinawag po sa ganitong pangako, sa ganitong tipan. At ngayon nga sa chapter 9, ang kaharian na ito ng mga maharlikang pari patuloy pong naitatag ang templo ng Diyos. Si Moses ay narito upang maging kinatawan ng mga tao sa harap ng Diyos at maging kinatawan naman ng Diyos sa harap ng mga tao. Narito ang kanyang pagtanggap ng kanyang pagkakakilanlan bilang pari ng Diyos. Chapter 9 verse 1, ng ikawalong araw, ipinatawag ni Moses si Aaron at ang kanyang mga anak at ang mga pinuno ng Israel. Pagkatapos dito ay ibinahagi kung paano ang tamang paghahandog sa Panginoon. Mayroon bagong siklo na ipinapakita. May bagong pagdiriwang, may bagong panahon ng pagbibigay handog. At bawat taon, bawat linggo ay naroon ang paghahandog sa Panginoon. At ang pinakamahalagang bahagi, parte sa lahat ng mga pagsasakripisyo o paghahandog na ito, ang kabanatang ito ay tila konklusyon ng mga nabasa po natin sa mga naunang kabanata. At dito nga ay kumikilos na o kaya'y ginagawa na kung anuman ang mga naging tagubili ng Diyos. Hindi lamang ayon sa teorya, kundi maging din sa paggawa. Kaya naman po ngayong umaga, bibigyan po natin ang kabanatang ito ng pamagat, ang bayan ng maharlikang pari. Narito po ang bayan ng mga maharlikang pari. Bayan ng maharlikang pari na tapat sa Panginoon. Kung hindi ang Diyos ang sentro ng kanila pong lipi, ng kanila pong mga buhay, ay para lang din po silang katulad ng iba pang mga bansa. Ngunit dito makikita po natin ang maharlikang pari na ito, ang bayan na ito na ang Diyos ang kanilang sentro. Araw-araw ang Diyos at ang kanyang presensya ang kanilang pinapahalagahan. Mula verse 1 hanggang 7,
dapat na presensya ng Diyos ang maghari sa kanyang mga tao. Nais po nating tignan ang verse 4 hanggang 6. Sa verse 4, pagdalhin mo rin sila ng isang toro at isang lalaking tupa upang hindog kay Yahweh bilang paghahandog pangkapayapaan. Ihahandog nila ang lahat ng ito na may kasamang hari ng hinaluan ng langis. Ngunit ang pinakapunto dito ay sabi dito, gawin ninyo ito sapagkat ngayon magpapakita sa inyo si Yahweh. Sinabi din po iyon sa verse Sinabi din po iyon sa verse 7 dahil naroon din ang presensya ng Panginoon. Sa detalye po ng mga bersikulo na banggit na kailangan magkaroon ng isang toro at isang lalaking tupa at paghahandog ng maharinang may hinaluan ng langis. Sa mga nakaraang kabanata, mababasa po natin ang pagtuturo ni Moses kung paano ang dapat na paghahandog. At ngayon naman, si Aaron ay naritong ginagawa po ang lahat ng mga pagtuturong ito, kaya ng mga tungkulin na ito. Pagkat sinabi dito na magpapakita sa kanila si Yahweh. Kailangan gawin ang mga tungkulin na nabanggit sa mga naunang kabanata dahil nakikita ng Diyos ang bawat po nilang paghahandog. Narito na ginawa ni Aaron ang kanyang tungkulin bilang pari, lalo na sa paghahandog ng mga kaloob ng mga tao. Sabi dito, magpapakita sa kanila si Yahweh. Ang dahilan kung bakit po sila maghahandog ay para po makita ang presensya ng Panginoon. Ano pong pagkakaiba ng bayang ito ng Maharlikang Pari kumpara sa ibang mga bansa? Katulad po na sinabi natin, ang bayan ng mga Maharlikang Pari, ang kanila pong tuntunin ay ang makita ang presensya ng Diyos. Sa atin po ngayon, bakit po tayo naging Kristiyano? Bakit po tayo nakaupo dito ngayon? Bakit tayo nakikinig ngayon? Dahil nakita po natin ang presensya ng Panginoon, naranasan natin ang realidad ng presensya ng Panginoon. Hindi lamang po ito isang beses na pagbibigay ng handog sa Panginoon o kaya pagbibigay ng kaloob sa Kanya, kundi ay nagpapatuloy na pagpapakita o kaya pagbibigay sa Kanya ng papuri, paghingi ng tawad, pagpapanalangin sa iba. Bakit po natin ito patuloy na ginagawa? Dahil tayo po ay nagkaroon ng ugnayan na sa Panginoon at nakita po natin ang presensya niya. At ang layunin nito ay upang patuloy na makita ang presensya ng Panginoon. Ito din po ang sinabi ni Moses kay Aaron. Si Aaron at ang kanyang mga anak, tinanggap po nila ang lahat ng mga pag-uutos ni Moses. Sa verse 5, dinala nga nila ang mga ito sa harap ng toldang tipanan ayon sa iniutos ni Moises. Nagtipo ng buong bayan sa harapan ni Yahweh. Alam po nila ng toldang tipanan ang representasyon ng presensya ng Diyos kung kaya sila ay nagtipon sa harapan nito. Sa verse 6, sinabi sa kanila ni Moses, ito ang utos ni Yahweh na dapat ninyo tuparin upang mahayag sa inyo ang kalwalhatian niya. Pagkatapos ay tinawag niya si Aaron. Lumapit ka sa altar at ialay mo roon ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan.
Una ay kailangan pong maghandog ni Aaron para sa kanyang sariling kasalanan, kapatawaran ng kanyang kasalanan bago maghandog para sa sambahayan. Ngayon, sinasabi po natin na tayo ay tutugon sa atin pong pagkakatawag bilang maharlikang pari. At tayo tutugon sa pagtawag ng pagiging puno ng buhay, ngunit mayroon pong isang susing bagay na dapat po nating matandaan. Naniniwala po ba tayo na ang atin pong ginagawa ay magbababa ng presensya ng Panginoon, na ang Diyos ay tunay na magpapakita po sa atin? Kung atin pong babalikan ang atin pong lakbay pananampalataya, nang ako ay napunta po sa 611, ako po ay high school lamang. Sabado at linggo, mas gugustuhin ko maglaro sa labas dahil bilang high school, maaari naman po akong maglaro sa labas. Ngunit kalaunan ay pinili kong manatili sa simbahan. Pagkatapos, kalaunan ay nagsimula din po akong mag-attend ng iba pang mga pagtitipon at nagkaroon ng cell group, naging cell leader. Ito po ang nangyari sa aking buhay high school. Kaya po sa pamamagitan ng kabanatan pong ito, napaalalahanan po ako kung naging paano ang aking lakbay pananampalataya dahil naranasan ko din ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Mula sa North Point Pier, minsan ako ay nakaupo doon. Unang beses na ako ay nagtungo sa service, ay umiyak ako ng umiyak dahil naantig ako ng banal na espiritu. At pagkatapos ng paggawain, kung tutusin, ay hindi po ako nagbasa ng Biblia. Ngunit nagtawag ang ministro sa pagkakataong iyon at ako ay tumayo at tumugon. Hanggang ngayon ay naalala ko pa rin ang katanungan ng ministro noon at ang sabi, ikaw ba ay handa na tumugon sa pagtawag ng Diyos upang paglingkuran siya hanggang sa kulihulian ng iyong buhay? At doon ako ay naantig. Tinanggap ko ang pagkakatawag na iyon, pumunta sa harap, na ipanalangin at akin pong natanggap ang banal na espiritu. At mula po noon ay nagsimula po ako sa aking lakbay pananampalataya at patuloy kong naranasan ang presensya ng Panginoon sa aking buhay. Mula sa pagkakataong iyon ay natanggal po ako mula sa kamunduhan tungo sa pagiging maharlikang pari ng Panginoon. At akin pong naranasan mula po sa pagkakataong na iyon, ako po ay nagbago, ang aking motibo, ang aking kagustuhan sa buhay ay nag-iba. Dahil ang gusto ko lamang ay maranasan din po ng iba ang presensya ng Panginoon. Sa akin pong pagbabahagi nito, naniniwala po ako ng bawat isa po sa atin ay mayroon naranasan mula sa presensya ng Panginoon. Bakit po tayo nagtutungo sa pang-umagang debosyon bawat araw? Bakit po tayo palaging pumupunta sa lugar na ito? Bawat araw, bawat taon, bawat linggo, iyon ay dahil nais po nating makita ang presensya ng Diyos. Dahil alam natin na sa ating pong paghahandog sa Panginoon, sa ating pong paglapit sa Panginoon, naroon ang presensya ng Diyos. Dito pinapaalalahanan po tayo. Bakit po tayo kailangan magbigay ng handog sa Panginoon? Dahil nais nating makita ang presensya ng Panginoon. Isang araw, maaring gusto po nating magtungo sa simbahan, ngunit hindi nating madama ang presensya ng Diyos. Gusto nating magpuri, gusto nating maglingkod. Maaaring iyon ay tila ayon na lang sa ritual o tradisyon ng ating buhay, ngunit dapat po tayo maging maingat.
Dahil ang dahilan kung bakit po tayo dumudulog sa Diyos at naghahandog ay para makita ang presensya ng Diyos. Sa iba pong mga relihiyon, kung sila po ay naghahandog, ang gusto lamang nila ay upang maprotektahan sila ng kanilang mga Diyos-Diyosan o kaya ipagpatuloy ang kanilang tradisyon. Ngunit bilang mga pinili ng Diyos, bilang mga maharlikang pari, pinipili po natin na maghandog at tumulog sa Panginoon dahil alam natin ang kanyang presensya ang dapat na maging sentro ng ating buhay. Dito po hindi lamang po nabanggit ang tungkol sa toro o kaya tupa. Dito sa verse 8, lumapit si Aaron at sa altar at pinatay ang guya bilang handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Dito sinasabi ng Diyos nung nakaraan, kayo ay napakahina. Nang natanggap ni Moses ang 10 utos, kung matatandaan po natin, ang mga tao ay nagkasala. Ngunit kalaunan ay tinawag pa rin ng Diyos ang mga Levita at ang mga tao na maghandog sa Kanya, lalo na pagdating sa kanilang mga kasalanan. Ang bayan ng mga maharlikang pari, paano ito naging iba sa iba pang mga bayan? Iyon ay alam po natin na tayo ay makasalanan at dapat po tayong malinis. Verse 5 hanggang 14. Ang sakripisyo ng mga pari, una, dapat na malinis ang sarili at ihandog ang Diyos sa Panginoon. Verse 8. Sinabi po dito, lumapit si Aaron sa altar at pinatay ang guya bilang handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Dati ang handog pangkasalanan ay ang paggamit ng toro, ngunit dito nabanggit na guya. Ito po ay representasyon ng, kung matatandaan po natin, ang mga Israelita ay sumamba sa Diyos-Diyosan o sa ginintuang guya. Verse 9, tungkol po sa dugo. Inilubog sa dugo ang kanyang daliri at nilagyan ng mga sungay ng altar at ibinuhos sa paanan nito ang natira. At ito ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Bakit po nila kailangang kunin ang dugo ng sakripisyong ito at saka iwiwisik sa altar? Kung matatandaan po natin, ito ay dugo ng namatay na guyab. At bakit ito kailangan gawin? Kumbaga sa atin, bakit po kailangan merong house cleansing? Mula po sa pananaw ng bayan ng mga maharlikang pari, na ang tao ay puno ng kasalanan. Kahit saan man ay mayroon pong kasalanan. At kung gusto po natin na maitatag ang tabernakulo, kung nais po nating magbigay ng kaloob, ang tipanan, toldang tipanan ay nilikha po ng tao. At dahil ang tao ay makasalanan, puno ng kasalanan, kahit saan ay may kasalanan, kung kaya naman po kailangang gamitin ang dugo upang wisikan ang altar at malinis ang altar. Ito po ay aksyon na nagpapakita na kahit saan ay mayroong kasalanan. Bilang pari, kailangan po nating magbigay handog sa Panginoon at ang dahilan ng atin pong paghahandog ay para makita ang presensya ng Panginoon. Kung kaya naman, ang lahat ng mga kagamitan ay dapat na malinis. Ang lahat, kahit ang lugar, ay dapat na maging dalisay at malinis. Sabi po dito, ibinuhos sa paligid ng altar ang dugo ng handog na sinunog.
Ang handog na sinusunog para sa Diyos ay nagbibigay ng mabangong samyo bilang handog sa Kanya. Muli, kailangan po nating pakalinisan po ng sarili dahil tayo po ay makasalanan. Madalas, nais po nating tumugon sa pagtawag ng Diyos upang maging maharlikang pari. Maaring ang atin pong cell leader, tinatawag po tayo upang magministeryo, maging cell leader, pumasok sa Bible school, maging levita, maging co-worker. At tayo po ay punong-puno ng sigasig at pagpupursigi. Ngunit sa kabanatang ito, ang sentrong punto ay ang malinis po muna tayo mula sa ating kasalanan. At nang makatugon po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Dapat po nating aminin na tayo ay makasalanan. Sa atin pong natural na pagkatao, madalas tayo po ay nagkiba dahil akala po natin na sa pagpupursigi ay mapapalitan po nito ang ating kalinisan mula sa kasalanan. Maaaring nakatingin po tayo kung paano ang reaksyon ng mga tao sa atin pong pagbiministeryo, kung sila ba ay naiiyak sa tuwing tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos o kaya nananalangin. Ang tinitignan po natin ay ang resulta ng atin pong gawain. Ginagawa po natin itong dahilan o kaya basehan kung tayo po ba ay mature or hindi. Ngunit kung titignan po nating mabuti kung ano nga po ba talaga ang pinakasentro ng atin pong paglilingkod, dapat po nating makita ay kung tayo po ba ay malinis mula sa kasalanan. Kaya naman po mahalaga na makita at matanggap na tayo ay makasalanan. Saan man tayo magpunta, tayo ay puno ng kasalanan. Kahit sino man po tayo puno ng kasalanan. Kaya kailangan ng paglilinis, kailangan ng pagdadalisay. Tayo ay natural po na tao, natural sa atin ang magkasala. Kahit saan man po tayo magpunta, mayroong kasalanan sa hotel man, sa mga simbahan, kahit saan. Dapat po nating paalalahanan ng ating sarili na dapat tayo marunong humingi ng tawad ng kasalanan mula sa Diyos dahil tayo po ay natural na makasalanan. Ikatlong punto, mayroon pong prioridad. Sa mga sumusunod na bersikulo ay nabanggit pa po ang iba pang uri ng mga handog. Bawat handog na ibinibigay ay dapat na magwisik ng dugo sa apat na bahagi ng altar dahil ang paglilinis ng altar ay napaka-importante. Nabanggit po dito ang handog para sa kapatawaran ng handog pangkapayapaan. Sa verse 21 naman ay tungkol po sa wave offering. Sa English ay si wave offering.
Kaya naman dito makikita ang handog pangkasalanan, handog pangkapayapaan, at handog na iwawag-iwas sa Diyos. Dito makikita po natin na mga naunang kabanata nga ay tungkol sa iba't ibang uri ng mga handog, ang teorya kung paano ito gawin, at sa verse chapter 9 ay ang paggawa naman o execution mismo ni Aaron sa mga teorya o kaya tungkulin na ito. Ang mga handog na mula sa handog pangkapayapaan at handog na iwawagayway sa Diyos ay magkakaroon po ng kabahagi ang mga pari doon. Ngayon kung isa ka po sa mga naghahandog sa Panginoon, maaring maaring sa mga panahon na ito kung kailangan mong magbigay, maghandog ng maraming mga ah, ng maraming mga tupa o kaya maraming mga toro, hindi po ba't parang napakahirap na maglingkod? At marahil naroon ang pagtatanong na kung si Aaron nga ang maghahandog ng mga ito, tunay bang darating ang presensya ng Diyos? Ngunit, makikita po natin na sa bayang ito ng maharlikang pari, sila ay sumunod lamang. Sila ay nananampalataya sa Diyos at nananampalataya maging sa pagtawag ni Aaron at ni Moses. Alam ko na pinapaalalahanan po tayo ng kabanatang ito na ang Diyos ay magpapakita, hindi lamang po ito bastang pangako. Ang Diyos ay napakarami pong mga tuntunin pagdating sa mga handog, ngunit sa pagsunod ng tao sa mga tuntunin na ito, ang Diyos ay tunay na magpapakita. Sa pagbabahagi o kaya paghahandog ng mga maharlikang pari, naroon sinasabi po dito ng kalwalitian ng Diyos ay nagpapakita sa lahat. Ang bayan ng Maharlikang Pari ay hindi po limitado ng pagkakataon, hindi lamang po sa pagkakataon na sila'y naghahandog na nagpapakita ang presensya ng Diyos. Pagkus ay patuloy nakikita ng lahat ng bayan ng Israel ang kaluwalhatian ng Panginoon. Naniniwala ako na matapos po silang magbigay ng kanilang mga handog sa Diyos, ang buong kalangitan, ang kanilang kapaligiran ay nagbago. At kahit po sa kanilang mga mata ay nakikita po nila mismo ang kaluwalhatian ng Diyos. Nararanasan ang kanyang presensya, lalo na sa toldang tipanan. Mga kapatid, sa atin pong patuloy na pagtulog sa Diyos, pagtugon sa Diyos, paghahandog sa Diyos, naniniwala po ba tayo na ang kanyang kaluwalhatian ay makikita po natin? Ang unang hakbang ay ang maniwala. Ikalawa ay ang talagang idalangin na makita ang presensya ng Diyos.
Nang si Pastor Joshua ng kanya pong ibinahagi ang kanyang karanasan pagdating sa mga supernatural things, lalo na sa kalangitan, lagi-lagi siyang may mga nakikitang mga ulap, mga araw at iba't ibang mga bagay. Pagdating sa mga ibon, napaka-espesyal ng kanyang pong pagtingin. Ako, nakakakita lang ako ng mga usual na mga ibon. Ngunit narito si Pastor Joshua na mayroon po siyang mga espesyal na mga bagay na nakikita. Dito pinapakita lamang po sa atin na kung gusto po nating maging maharlikang pari, dapat po nating sampalatayanan na ang Diyos ay magpapakita sa atin. Sa verse 4 at 6, nang sinabi ng Diyos na kung inyong susundin ang aking mga tuntunin, ako ay magpapakita sa inyo. Ito ang pangako ng Diyos. At kung sila ay tunay na maniniwala, kung sila ay maghahandog, magkakaroon sila ng puso na tunay na dudulog sa Diyos, naroon ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay magpapakita. Ito po ang nakikita natin sa araw-araw na buhay ni Pastor Joshua. Lagi po niya sinasabi ng kaluwalhatian ng Diyos ay magpapakita. At siya ay naniniwala dito, kaya kahit saan man po siya magpunta, kanya pong tatanungin ng Diyos, Panginoon, ang iyong presensya po ba ay narito? Ang iyong kaluwalhatian po ba ay narito? Panginoon, naway mangusap ka. Laging ganitong pangnalangin ni Pastor Joshua. Pagkatapos ng Diyos ay mangungusap sa kanya. Ito ay magandang paalala po sa atin na magkaroon din po tayo ng ganitong pagnanais, lalo na sa pagkita ng kaluwalhatian ng Diyos. Dapat po nating sundin ang tutunin ng Diyos at laging asahan, laging asamin ang kanyang kaluwalhatian. Sa verse 24, ito po ang pinaka-rurok. Sabi dito, sa harapan niya nagkaroon ng apoy at tinupok ang handog na susunugin pati ang taba na nasa altar. Nang makita ito ng mga tao, sila ay napasikaw at nagpatira pa. Ito ay tinatawag po nating banal na apoy, holy fire. Dahil ito ay galing mismo sa Panginoon. Dahil nang makita ito ng mga tao, sila ay napasigaw at nagpatira pa. Ito po ay talagang kakaibang bagay na ipinakita ng Diyos sa kanyang mga tao. Ito ay napakabanal na pagkakataon. Dito makikita po talaga natin na hindi lamang po tayo basta-bastang isang katulad ng ibang mga bayan, bagkus tayo ay bayan na pinili ng Diyos, katulad ng mga Israelita. Dahil naroon ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay nasa iba't ibang aspeto ng atin pong lakbay pananampalataya. Araw-araw tayo ay nagtutungo marahil sa simbahan, ngunit maaaring gayon ay naging ritual at tradisyon na lamang ito. Nagtutungo sa pang-umagang debosyon, kahit mga co-workers, mga levita o kahit mga Bible school student, maaaring ginagawa na lang po ito ayon sa ritual. Naging nakagawian na lamang. Ngunit sa libro ng Leviticus, lalo na sa chapter 9, na bilang bayan ng maharlikang pari, ito ay isang bayan na naroon ang presensya ng Diyos bawat araw. Bayan na kung saan naroon ang presensya ng Diyos sa kaligatnaan nito. Naniniwala po ako na atin din pong aasamin lagi ang presensya ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos, na kahit saan man po tayo magtungo, bit-bit po natin ang ating pagkakakilanlan bilang maharlikang pari ng Diyos at naroon ang presensya ng Diyos. Naway purihin natin ang Panginoon sa kanyang buhay na salita.